sobrang pinagdadaanan ko ngayon. Wala na. Sa isang sulok ng payatas, nakilala natin si Marites, isang ina na kayang suungin ang anumang trabaho, basta't may maiahin lang na pagkain para sa kanyang mga anak. Hindi man sapat ang kita, sapat naman ang pagmamahal na bumabalot sa kanilang tahanan. Nabigyan ng 1,000 piso para sa tulong pinansyal at 10 kilong bigas noong una nating nakilala. At dahil sa sitwasyon ng pamilya na antig ang damdamin ni Tatay Rani, muli itong nabigyan ng 5,000 piso para sa panimulang puhunan at para may iba pang pagkakakitaan. Pero sa kabila ng kanyang pagsisikap, may dumating na pagsubok na hindi niya inaakalang haharapin niya. Sobrang pinagdadaanan ko ngayon. Wala na. Kaya minsan kinakausap ako doon sa hospital, parang yung bunganga niya nakikita ko, pero sinasabi niya hindi ko naririnig. Kwento ni Marites, bago pa dumating ang bagyo, ay may napansin niya siya sa bata. Sa dami ng mga anak ko, bakit ito lang ang anak ko? Nalat ang dito sa gilagid sa baba niya, tiniri ka ng ngipin. Pati pangiri kasama. At dahil may sinat at ubo ang bata, ay dinala niya ito sa center ng payatas upang malaman ang kalagayan nito. Ayon sa doktor na tumingin, normal daw ito sa batang nagngingipin. Ginagamot ko lang kasi may ano nga sa center na matiwala naman ako kasi chinik up nga siya. Dahil sa pananamlay ng anak, labis nang ikinabahala ni Marites. Isinugod ang bata noong 9 ng Nobyembre ng madaling araw at nalaman dito na mayroong pulmonya ang bata. At makalipas ang 3 araw, November 12, sa edad na 1 taong gulang, ay tuluyan ng binawian na ng buhay ang bata. Samantala, upang maipambayad sa hospital bill na nagkakahalaga ng 48,000 pesos, ay inalalayan din natin si Marites sa paglapit sa DSWD. At muling nagpaabot ng tulong pinansyal ang Serbisyong Bayan ni Tatay Rani na 3,000 piso. Tay Rani, itong ipinabot mo sa akin na tulong, maraming salamat po. Hanggang sa huling sandali ay inilaya ng programa si Marites sa paghahatid sa huling hantungan ng kanyang anak.